Kumpiyansang Malacanang na hindi susuporta ng Iglesia ni Cristo ang anumang planong destabilisasyon. Babala nito sa grupo, huwag magpagamit sa mga gustong patalsikin ng Pangulo sa pwesto. Live mula sa TV5 Media Center, nungun sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, may banta ba ng destabilisasyon at anong sabi ng Malacanang tungkol dito? Jiggy, tinanong nga natin ang Malacanang kanina kung nakakarating ba sa kanila yung impormasyon na planong dalhin hanggang Malacanang yung kilos protesta na nangyayari dyan sa EDSA. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, totoo man o hindi raw ipinagwawalang bahala ng Malacanang yung mga ganitong report. Kanina sa pag-iikot natin dyan sa Malacanang, kung ikukumpara natin kahapon, halos wala namang pinagbago. Yung kanilang security dyan, naroroon pa rin yung container van na nakaharang dyan sa may entrada, sa may JP Laurel. Meron pa rin mga security na nakabantay dyan, although kalmado naman yung sitwasyon dyan kanina. Ang sinasabi lang ni Undersecretary Claire Castro, naniniwala ang Malacanang na hindi makikiisa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa anumang pagbabanta nitong sinasabing destabilisasyon kung meron man. Naniniwala raw sila na hindi sila yung mag-iimpluwensya para magsagawa ng ganitong klase ng pag-aaklas. Pero ang panawagan na rin ni Yusek Castro sa mga miyembro ng INC, huwag silang magpapagamit kung meron mang mga ganitong hakbangin dahil iginagalang naman ng Malacanang ang buong liderato ng INC at gayon din ang integridad daw ng kanilang grupo. Pakinggan natin ang sinabi ng Malacanang tungkol dito. Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So hindi to bago, so handa naman po ang gobyerno para dyan. At Maricel, kagabi nagdeklara ng Red Alert ang AFP-NCR Command. Kaninang umaga, dumalo naman sa founding anniversary ng Air Force ang Pangulo. Ano naging mensahe ng Pangulo sa AFP? Well, timing. Yung pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force, dito nga sa nangyayarong kilos sa protesta dyan sa EDSA Jiggy. Kanina, doon sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaalalahanan niya ang mga members ng Philippine Air Force na manatiling faithful o tapat doon sa kanilang constitutional duty para protektahan ang taong bayan. Gayon din yung pagprotekta sa ating demokrasya. Tiniyak din niya dito sa mga kapatid natin sa Philippine Air Force na isusulong ng pamahalaan yung kanilang modernization, gaya ng pagbili ng mga karagdagang helicopters, ng kanilang aircraft, ng kanilang radar, dahil kinikilala naman daw niya yung kontribusyon ng Philippine Air Force, partikular na nga doon sa pagbibigay ng proteksyon sa ating teritoryo at maging yung tawag ng pangangailangan tuwing nagkakaroon tayo ng kalamidad. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. At Maricel, sa INC rally, tinawag na bangag ni Senator Amy ang administrasyong Marcos. Anong sagot dyan ng Malacanang? Alam naman natin, Jiggy, na si Senadora Amy Marcos ay malinaw na kaalyado ni Vice President Sara Duterte at hayagan din naman siyang bumabatikos sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. So sa pagsasalita niya sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi, tinawag niya na bangag na gobyerno ang administrasyon at kinwestiyon din niya na tila nakakalimutan na raw yung pagbibigay ng assistance sa mga ordinaryong mamamayan, kabilang na dito yung mga magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin yung bahagi na naging pahayag ni Senadora Amy Marcos kagabi. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Walang malay! Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na
Pero syempre, Jiggy, pumalag ang Malacanang dito sa naging pahayag ni Senadora Amy. Inuna niya yung punto nito na bangag na gobyerno. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, nung panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mismo ang dating Pangulo ang umami na minsan siyang gumamit ng illegal na droga. May ipinakita pa si Yuse Claire Castro na artikulo tungkol nga dito sa naging pahayag na ito ni FPRRD. Bakit daw nanatiling tahimik ang senadora tungkol sa isyong ito kung gano'n naman pala ang kanyang ipinupunto? Sinagot din ng Malacanang yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos na hindi nagbibigay ng assistance ang pamahalaan doon sa mga magsasaka at fisher folks. Inisa-isa niya kung ano-ano yung mga assistance na ibinibigay daw ng administrasyon sa mga ordinaryong mamamayan, kabilang na nga yung mga farmers at saka yung fisher folks. Ang sinasabi nitong si Yuse Claire Castro, malinaw na pamumulitika ang naging pahayag na ito ni Senadora Amy at gusto niya rin siguro marahil na mapatalsik ang kanyang kapatid sa Malacanang at mapalitan ng kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Claire Castro bilang tugon kay Senadora Amy Marcos. Hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigahan ng kanyang kapatid. Nasa authority yan. Nasa authority na yan kung kinakailangang imbestigahan. At Maricel, tuloy pa rin ba ang Pangulo sa Canada? Yes, Jiggy, ngayong gabi inaasahan na lilipad na patungo ng Canada si Pangulong Bongbong Marcos para sa official visit. Mananatili siya dyan mula July 1 hanggang July 4. Inaasahan na magkakaroon siya ng bilateral meeting kasama ang Canadian President. Haharap din daw siya doon sa business groups dyan sa Canada. Inaasahan din na magkakaroon siya ng pakikipag-usap doon sa Filipina community dyan sa Canada. Bukod pa doon sa mga private engagement ng Pangulo para daw paigtingin ang bilateral relations sa pagitan ng dalawang bansa, partikular nga doon sa mga sektor ng trade at ng turismo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.